Binanata ni Atty. Topacio itong tatlo, Bam Aquino, Rizal Tiberos at itong si Carpio. Ang opinion mo daw, Carpio, para na ring opinion ng driver niya. Wala nang kwenta yung opinion mo. Wala ka na sa Supreme Court. Huwag ka nang magbida-bida. Wala ka namang kwenta. Oh, panoorin natin ng buo itong video ni Atty. Topacio. Matatawa kayo nito, mga kababayan, mga kaboses. Yan, pasensya na kayo, nawala ako ng 2 araw at naging busy lang ng konti. Yung Martes kasi, after the SONA, Opo. ay may hearing yung kay Congressman Teves. Okay. Kahapon naman may mga dinimanda kami. At nagmarcha po kami mula sa Liwasang Bonifacio hanggang sa Padre Faura sa harap ng Supreme Court. Oh. Ayan, kasi ganito po yan. Humingi kami ng rally permit para sa harap ng Supreme Court. Opo. Kaya kuya nangyari. Why? Okay naman sa City Hall ng Maynila. Ang tumutol yung Manila Police Department. Alam niyo ang reason? Hindi daw Freedom Park yung Padre Faura. Sabi ko, sana binasa nila yung Public Assembly Act. Ayun. Kaya nga humihingi ng permit, hindi Freedom Park. Ayun. Oh. Kung Freedom Park, di na kailangan ng permit. So, para hindi na lang namin kontrahin yung MPD, ay doon na lang kami sa Freedom Park nag-rally sa Liwasang Bonifacio. Opo. Bago i-file yung mga petisyon. Eh, hindi naman namin masisisi. Hindi naman namin pwedeng pigilan. Yung mga kasamang nag-rally Sumama rin doon. sa Liwasang Bonifacio, Opo. gusto daw samahan kami mag-file ng petisyon. Ala. Eh, wala namang masama roon. Eh, ang dami nila. Alam nga namang isa kayo sa jeep, wala namang kami ng sarili sasakyan. Opo. Naglakad na lang kami. Ah. Then, nagtipon-tipon kami sa harap ng Supreme Court habang nagpa-file, sila nasa labas, nasa loob kami habang nagpa-file ng petisyon. Okay. Oo, hindi kami nag-rally. Opo. Oo. Naglakad lang kayo. Oo, naglakad kami bago naghintay sila ron sa labas. Opo. Oo. Habang naghihintay sila ron, may mga sinabi silang pahayag. So, hindi po kami nag-violate. Ayun. Hindi kami nag-rally. Oo, nag-file lang kami. Sinamahan nila kami. Ayun. Oo, di ba? Oo, di ba? Noted. Okay. Oo. Anyway, ang dami nang reaksyon sa SONA, Ma'am Oh, Jubes. yes Pero ano ba po. yung sinasabi mo kanina? Yung isang congressman. Oo. Hindi, ako lang naman, sarili ko lang to, attorney. Eh, Although, syempre. matagal ko nang di nakikita si Congressman Briones, Nick Briones. Pero ang akin lang, yung bang tumingin ng game. Let's say, Oo. sabihin na natin sugal yun. Pero nasa cellphone natin eh. Hindi natin maiiwasan na tumingin, di ba? Oo. At saka hindi ko siya nasisisi, ha? Mali ba yun? Hindi, para sa akin hindi. Oh, Kasi diba? napaka-boring nung SONA eh. Yun Oo. lang. Hindi. Alam mo, buti nga na lang, hindi porn yung tinignan niya. Hindi, alam mo Mas lalong grabe. I-fact check mo ko, Opo. ha. May isang miyembro ng parliament sa Indonesia Opo. na telephoto lens siya habang nagsesesyon yung parliament. Nanonood siya ng porn. Oh, grabe Oo, naman. sa kanyang telepono. Sa sobrang Opo. hiya niya, nag-resign siya. Ayun. Ito naman, di naman kailangang mag-resign Mag-resign, si oo. Congressman Briones. Hindi naman porn. At saka sabi naman niya, hindi naman daw siya tumaya. Opo. Na curious lang. Opo, yun. Pero attorney, dapat pakiusapan Boring natin na yung mga kasi eh. telecommunication. If ever na bawal yun, tanggalin nila yung sa cellphone natin. Hindi nga bawal eh. Oh, hindi pala Paano bawal tatanggalin? eh. Di ba? Permitted ang pagcore. Yan nga ang sinasabi nila. Dapat tanggalin na yan kasi accessible to everyone. Oh, ayun pala eh. Bakit may namasama ng iba? Eh, Diba? ewan ko. Ayun. Eh kung hindi maganda yon, eh di gawin yung interesting yung SONA para hindi na manood ng sabong. Ayun. Oh, di ba? Manood na lang ng SONA. Tama daw. Di ba? Oo. Hindi, ang sa akin lang naman, sana sir, bigyan ng freedom yung mga tao kung saan nila gustong manood. Eh, kung sa ayaw makinig ng SONA, ano magagawa natin? Ayun nga po. Oo. Boring daw eh. Oh. Boring. Pero attorney, sana hindi na lang siya pumunta. Pwede bang hindi siya pumunta doon? Pwede. Congressman siya, di ba? Natatawag nga ako rito kay Linda Humilla Abalos. Unang-una pa daw na araw ng sesyon, hindi na ginagampanan ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Di ba may mga senador na hindi nanood ng SONA? Si Robin Oo. Padilla bilang protesta doon sa ginawa kay Pangulong Duterte. Opo. Hindi na daw ginagawa nila yung mga senador ang trabaho nila. Ma'am, Maring Linda, hindi po trabaho ng legislator ang manood ng SONA. Yan po ay isang seremonya lamang na pwede mong puntahan, pwede mong hindi puntahan. If you want to. Oo, pag inanyayahan ka. Oo. But while it is a joint session of the House and the Senate at magre-report yung presidente, hindi po legislative ang nature niyan. Okay. Oo. So, hindi po kasama sa trabaho. Ang trabaho po, strictly speaking, ay mag-legislate. Ayun. Oh, anyway, klaro yan. Okay. At saka congratulations, attorney. Bakit? Yung pagiging Anong nangyari? makulit mo, hindi talaga natanggal si, Ay, oo! si Auntie Claire. Pagpasalamat tayo Oo, diba? kay Pangulong Marcos!
Bongbong Marcos. Jr. Congratulations. Oo, sapagkat diba? yung ating hinihiling na Natupad. huwag tanggalin Ayan. si Jose Claire Castro ay tinupad niya! Masaya naman ang PCO, Oh, masaya diba? na naman ang taong bayan. Yes. Meron pang Sa ingkoy. kabila ng lahat ng baha, at least pagka bumabaha, natatawa pa rin sila. Yan. Oo, habang lumulusog sila sa baha, pwede silang manood sa YouTube, sa TikTok, makikita nila si Jose Castro, matatawa sila. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, masaya lang. Yan. Pag nakita nila yung palikpik ni Jose Castro, ay matutuwa na sila. Oo. Bolero yun. Alin? Eh, bolero. Yung gano'n. Akala ko bolero si Claire Castro Ay, eh. po, bolero yung suot niya. Ayun pala tawag ng bolero. Bolero. Kaya pala, Opo. bolero. Pag babae, bolera. Ayan. Oo. Anyway, thank you, Opo, thank you, Mr. President. Mr. President. Oh, salamat. Salamat. Natutuwa. Baka mag-rally tuloy kami sa Malacanang. Dahil natuwa tayo. Oh, Huwag dahil na. natuwa tayo. Huwag na, sir. Masalamat. Thank you, Mr. President. Ayan. Yan. Ay, may kanta sa Japanese Tuloy yan. ang ligaya. Ayan, dapat ganito ang pag-aralan mo, attorney. Thank you for your kindness. Ah, Thank you ganun for ba? your tenderness. Akala ko ba, Japan, ba't English? Hindi, version niloloko ng mo Hapon ko eh. yun. Niloloko Kasi may, mo ko sa may, akin eh. may nag-request attorney na yung pagpapasalam, idaan na lang daw natin sa kanta. Ayan. Kala ko yung may kanta doon, di ba? Yun lang alam kong kantang Japanese eh. Ano po? Yung tato ni Aramina dito to. Ano ba yun? Sa May Voltus kanta ba 5? ganon? Oo, meron. Ah, hindi ko alam yun. Yung team ng Voltus 5. Ah, okay. Tato ni Aramina dito to. Pero paano yung kanta yun? Pambira. Grabe, Voltus oh. 5 team. Anyway, speaking of trabaho ng legislator, hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Panghilinan at si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Alam mo ba? Ba yan? Bakit makabang Okay, talaga na? bakit po? Orokan eh. Oro po. Oo, plastic. Ah. Oo, di ba? Oo. Plastic pala. Oo, di ba nung nagkakampanya siya para lang makuha ang boto ng ibang taong undecided, sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Wala, mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Natatandaan nyo yung Basta mga pinklawan, mga dilawan, mahirap talaga pagkatiwalaan yan. ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalikuran. Oh. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi nag-giveaway si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Opo. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko, kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Si Senior Kaya ang nanalo. nangailangan sila mag-people power. Si Extra Apo. constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder eh. Inagaw, ayun. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pangaagaw ng poder via extra constitutional means. Opo. Kaya yung mga nananawagan na RevGov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. Wag, For the record, wag. ayoko ng extra constitutional. Opo. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Opo. Yung ayon sa saligang batas Yes. at ayon sa rule of law. Kasi Yes. lagi tayong rule of law. Kaya ngayon ang sinisigaw natin kahapon eh. Opo. Diba? Opo. Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. That's Ngayon, true. may mga ulalo ha. Ito, natatawa ako din sa mga kritiko ng Constitution eh. Ng Supreme Court Supreme eh. Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw ay Constitution. Hindi ang Legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang Executive, ang Constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Eh kung sinasabi nyo ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan Sa kanila. Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Opo. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa
Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo katulad ni Bam at saka ni Kiko. Judicial power includes duty, obligasyon, katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple ng gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hindi naman sa ininsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo. Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama! Ayun. Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, Opo. napakasimple lang naman, before you can, jurisdiction ang una. Before you can hear and decide any case, mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals, plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Ayun. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may aligasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court, ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? So, it never vested. The power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place kasi may 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Magtanong po kayo sa abogado kasi ang problema, ang pinagtatanungan yung abogado, yung may confirmation bias. Katulad siguro ni Tony Carpio, the feeling niya, nasa Korte Suprema pa siya, na dapat pang mamaig. Akalamin mo namang sabihin, mali daw, factually in error. Bago, dapat daw mag-oral arguments. Bakit dinidiktahan mo Supreme Court? Wala ka na sa Supreme Court. And Michelle Carpio, yung sinasabi ni Larry Gadon na ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay nasa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. Yun! Di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang kinakampihan mo ay yung si Aquino. Dahil ikaw ay out and out dilawan. Butata Tony ka! Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. Ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa botohan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. Mag-dissenting opinion ka man, mali ka pa rin. So do not tell us now na tama ka kasi malimit nung ikaw ay mahistrado pa ng Korte Suprema, you were always on the losing side. Do not dictate on the Supreme Court. Bordering on contempt na yung ginagawa nyo kung ano-anong criticism na. Pero nalungkot ako Bakit? Inendorso ng INC si Senator Bam Aquino. Tapos ngayon hindi niya sinusunod yung magandang plano niya noon. Kaya naniwala sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, Masakit doon ka bumili yun. ng timba Masakit yun, sir. Ng timba at saka mga drum kay Bam Aquino. OMG. Ito ba naman ito, magpupush ka ng resolution from the Senate, sasabihin mo kung anong dapat gawin ng Supreme Court. Hindi mo na ginalang yung separation of powers at saka yung pagkako-equal ng Supreme Court. Ibe-pressure mo. Ano ba namang mentalidad ang mga ito? Kasi ang mga nalalagay sa Senado, yung walang yung mga walang statesmanship at saka senatorial temperament. Alam nyo kaya Senate yan. Senex ang root word niyan in Latin. Senex, parang senile, senior, may edad. Bakit may Senado noong panahon ng Roman times kung saan nagmula ang Senado? Kasi ang presumption, di ba, pag may edad ka na,
may wisdom ka na. Yun. Hindi ka na mapusok. Mas malinaw ng pag-iisip mo. Kaso mo, may mga tao pala na tumanda nang walang pinagtandaan. Sabi sa Yun ang Batangas, masakit. di ba? Oo. Yan, Carpio. Yun ang nangyayari dito. Bakit mo impluwensyahan ng Supreme Court? Gagamitin mo pa yung office mo as a senator para impluwensyahan? Oh. Kung Sayang. mag-disagree kayo. Ay Sayang. nako, may sinasabi pa itong si Carpio. Sorry po, hindi na po kayo miyembro ng Supreme Court. So your opinion is only as good as the opinion of my driver. Or Para ka of my na lang driver secretary, niya. Or Ang myself. opinion mo. And I disagree with you. Sabihin pang hindi yung 1 year ban nag-a-apply. Palpak ang House. Ayaw sumagot sa Supreme Court. Mr. Justice Carpio, although you are free to give your opinion, wag kang magmamarunong na parang mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Pangit po yun. Since nawala ka na sa posisyon. Oo, wala na Oo. Ang ginagawa mo, you are undermining the very institution that you once served. Tama ba namang... Pangit. Ano yan? Oo. Hindi ko sinasabing pangit si Tony Carpio, ha? Matalino naman. Opo. Oo. Nakalimutan Kaya lang. lang, I respectfully disagree. At ang naiinis ako dyan, bakit parang iniimpluwensyahan mo yung Korte Suprema? Sasabihin mo, hindi, dapat ganito yan, dapat ganun. Ayan. Medyo masyadong overbearing. Lalong maiinis sa'yo yung taong bayan pagka ganyan. Opo. Well, gusto ko rin i-congratulate attorney si Pangulong BBM sa SONA kasi na-focus sa kanya ang atensyon ng SONA. Hindi, ito nga ang gusto kong sabihin sa SONA, Opo. ha. Opo. Yan pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral mamaya-maya. In-acknowledge na ng ating Pangulo na may corruption. Yun, Di yun ba? yung magandang nagawa Sabi niya, niya. hindi ba kayo nahihiya? Ang maganda ron. Palakpakan naman. Opo, totoo. Oh, yung mga ulalo doon, di ba? Hindi ko sinasabi natin ulalo. Yung karamihan doon, mga ulalo na kontratista. Palakpakan naman. Samantala, ngayon, ito ang sinasabi ko, kung talagang seryoso itong mga taong ito sa accountability kayo ng accountability dito sa kay Sara, ang tignan nyo, ang imbestigahan nyo itong flood control. Ito ha, tingnan nyo, umpisahan ko lang yung ating pag-aaral. Ipagpapatuloy natin yan mamaya. Alam nyo ba na since 2011, ang DPWH ay merong at least, Opo. 2 trilyon Na budget. hindi Grabe. bilyon. Oh. Alam mo ba, ipag-divide mo by 365, ang 2 trilyon, Hindi ko nga- 348 million a day. Every day. Every day. Ang panggastos ng DPWH sa baha. May nangyayari pa sa baha. Nag-iba ang- Ito ha. Ito lang, panahon ni BBM. Opo. Sa Bicol region alone, ha? Teritoryo ni Saldico, hindi ko sinasabing siya yung may kasalanan nito. Sinasabi ko, di ba siya yung ako Bicol? Opo, Si opo. Saldico. Ako Opo. natutuwa rin ako rito kay Saldico parang si Ted Teto Ito yung sa mga bihirang mga Pilipino mas maliit pa sa akin. O di ba liit ni Saldico? Hindi ko po nakita yun. Anyway, sa Bicol pa lamang noong 2023 to 2024, 61.4 billion. Wow. Anong unang-unang baha? Di ba Bicol region? Albay, sila laging mismo. baha yun. Di ba? Naga. Di ba? Pinakita pa nandoon si Lenny na sa baha. Opo. Ito pa. Ito ang problema, yung pagdating sa mga projects ng DPWH. Ito. Meron ako. Nilalagyan ng proyekto during the BICAM. Yan yung sinasabi ni Toby Chanko na i-approve nila ang second reading, may mga blanks bago may isang grupo na sila nagpi-fill up the blanks. Yan. Ayun. Hindi nga daw alam, sabi ni Secretary Bonoan, hindi nga daw alam ng DPWH, meron na palang ganung project. Hindi sila tinatanong, eto bang project na ito ay kailangan? Kailangan, yan. Eto ba ay hindi? So anong nangyayari? Hindi nila na-evaluate, basta na lang may project. Hindi nila nakikita kung tama yung project, kung tama yung amount, Opo. etc. Minsan, hindi mo alam kung malaki yung halaga. Hindi nagkaroon ng quantity surveyor na ginagawa sa ibang bansa. Sa ibang bansa, may quantity surveyor Yes. Pag nagbigay ka ng budget ng project, di ba, syempre, may, merong bill of materials. Yes. Kung ano-anong bibilhin. Alam mo, itong tulay na to, itong kalyat to, ilang sakong, Yes. isang sakong simento, ilang truck ng graba. May quantity surveyor yan, titignan niya. Ito yung project. Ito Gaano yung kahaba? kailangan. 5 kilometro, 10 kilometro. Tingnan ko nga kung tama itong materyales para sa isang project na 10 kilometro. Sasabihin niya, bay, teka muna, ba't sobra-sobra? Di ba? Nalalaman natin, eto, wala, basta sinaksak na lang doon. Siyempre, DPWH, executive yan, batas yung GAA, wala silang choice kundi implement. Correct. At